Kung mahilig kang mag-mall, siguradong hindi lang puro saya ang nararanasan mo. Minsan may mga bagay talaga na nakaka-turn off, nakakainis, at paulit-ulit mong na-experience sa mga shopping malls dito sa bansa. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 pinaka-nakakainis na mga style or rules ng mga mall dito sa Pilipinas. Tingnan natin kung makaka-relate ka sa mga to. So simulan na natin. Top 10, napakabagal na free wifi. Maraming malls ang may libreng wifi, pero kadalasan sobrang napakabagal. Kahit simpleng Facebook or Messenger, hirap na hirap mag-load. Kaya madalas mas mabilis pa ang data mo kaysa sa free wifi nila. Free nga, pero halos hindi mo naman magamit. Useless, di ba? Top 9, mahirap maghanap ng directions. Sa laki ng mall, kulang sa malinaw na maps or signages. May mga mall kasi na sobrang dami ng pasikot-sikot, kaya kung first time mong pumunta, siguradong maguguluhan ka. Top 8, kulang sa trash cans. Kung may hawak kang basura, minsan kailangan mo pang maglakad ng napakalayo bago ka makakita ng basurahan. Lalo na kapag may iniinom o kinakain ka habang namamasyal, siguradong poproblemahin mo kung saan mo itatapon yung kalat pagkatapos mo. Top 7, bag check kahit sobrang liit na bag. Wala namang ibang kasya sa sobrang maliit na bag na dala mo kundi cellphone at wallet lang, pero bubuksan pa rin ng guard. Ang nakakatawa, minsan mabilis lang at hindi naman talaga tinitingnan, kaya parang wala ring saysay. Top 6, overpriced cinema food. Gustong-gusto mong manood ng sine, pero pati popcorn at soft drinks halos 3 beses ng normal na presyo. Parang mas malaki pa tuloy ang magagastos mo sa pagkain kaysa sa mismong movie ticket. Top 5, maagang nagsasara yung ibang store. Masaya ka pa sanang umabot ka sa mall hours dahil may kailangan kang bilhin, pero bigla na lang nag-reduce ng ilaw, kaya medyo dumilim at pinatay na rin ang sound system. Kahit na may 30 minutes pa naman bago magsara, nagsisimula na yung ibang tenant na magligpit kahit na may customers pa. Parang sinasabi sa'yo na, umuwi ka na kuya, magsasara na kami. Pero technically dapat hindi muna kasi may 30 minutes pa. Top 4, kulang sa CR tapos may bayad pa. Sa lawak ng mall, ang hirap tuloy maghanap ng restroom kasi nga nag-iisa lang at pag nahanap mo na, may bayad pa pala. Nahilo ka na sa kakahanap, pinagbayad ka pa. Top 3, ang mahal ng parking fee. May mga malls na ang taas ng singil sa parking, lalo na kung per hour. Yung tipong 50 pesos agad sa unang oras ng motorsiklo mo sa parking, tapos kada oras may dagdag pa. Kaya minsan mas mahal pa tuloy yung parking kaysa sa mismong binili mo sa mall. Top 2, hindi maayos ang CCTV and security. May mga malls na kahit nagbayad ka naman at may nangyaring bangga o nakawan sa motorsiklo o sasakyan mo, sasabihin ng management, wala kaming pananagutan. Top 1, naka-sale pero wala ka nang mabili, naunahan ka na ng mga employees. Excited kang pumunta sa mall dahil sa 50% off. Pero pagdating mo sa store, malungkot ka dahil ubos na ang mga naka-sale na items o kung may natira man, halos wala ka nang mabili. Mapapatanong ka na lang sa sarili na, ang aga kong pumunta tapos ito lang pala. Ang dahilan? Naunahan ka na ng mga mismong staff sa mga naka-sale na items na babayaran nila pag out o sa mismong sahod nila. So ayun na nga mga boss, ang top 10 pinaka-nakakainis na mga style or rules ng mga mall dito sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po!